Alam nyo po ba mga kababayan, nung Biyernes ng hapon ay mayroon isang complainant na natanggap ang Rapid Tulfo in action. At ang isa nga doon mga kababayan ay nagreklamo kay Senador Rapid Tulfo, na di umano ay inaabuso siya mga kababayan. Inabuso itong talent na to ng mga taga, inamin naman nasa balita naman yan, di ba? Inamin nasa mga channel yan, di ba? Sinare na ng mga iba't ibang mga vlogger, di ba? Sinabi doon na inabuso siya ng mismo sa TV5 mga kababayan. Kaya naman nung nalaman ito ni Senador Rapid Tulfo mga kababayan, ay nagalit ito. Tamang sinasabi dito ni Senador Rapid Tulfo, pasintabi muna sa mga taga TV5 ay hindi porket idol ko kayo na channel, kakampi na ako sa mali, diba? Lilinawin natin dito lang tayo sa issue, hindi tayo sa Ngayon po mga kababayan, ay ayon kay Senador Rapid Tulfo, pinipilit daw po siya, in short, hinaharang po. Hinaharang na magsalita, hinaharang na ilabas sa media yung mga ganitong sitwasyon, ganitong problema sa pang-aabuso ng taga TV5 dito sa talent na to mga kababayan. Kaya naman nung nalaman ni Senador Rapid Tulfo, nagalit siya. Ang sinabi dito ni Senador Rapid Tulfo mga kababayan, kung siya nga sumbungan ng mga inaapi, tapos pagdating sa kanilang bakuran itatago yung mga ganitong problema, tama nga naman. Paano pa kami ngayon magtitiwala dito sa sumbungan ng bayan kung mismo yung sarili nilang bakuran hindi nila kaya ayusin? Kung mismo yung sarili nilang bakuran ay mga abusado mga kababayan, di ba? Kaya tamang sinabi dito ni Senador Rapid Tulfo, di ba, na ayusin muna, resolbahin, imbes na resolbahin, di ba, pinagtatakpan patuloy, pilit na hinaharang na huwag magsalita, di ba, huwag i-on air. Alam naman natin mga kababayan, noon pa naman yan, hindi pa senador si Tulfo diba? Noon pa naman yan na talagang ganyan na po ang pag-uugali ni Senador Rapid Tulfo. Ayaw niya na may nililihim, diba? Kaya ngayon nakatikim tuloy kayo mga kababayan ang TV5 na to. Pero ang balita po natin mga kababayan in fairness naman dito sa TV5, nung nagsalita si Senador Rapid Tulfo ay humingi na po ito ng paumanhin. Hinahanap po ngayong post na yun hindi ko lang makita mga kababayan. Pero may nagsabi na po sa akin na nagpost na raw, humingi na ng sorry ang TV5. Diba? Kasi nga mga kababayan, senador na po kasi itong si Senador Rapid Tulfo. Hindi na po siya under ng, under siya ng TV5 pag sa studio, di ba? Pero pag sa loob ng Senado, i-under na kayo, di ba? Paano yan kung mag-resign si Tulfo dyan, tapos nagkaroon ng ganyang problema, nagsumbong sa kanya, di kayo naman ang ipapatawag ngayon sa Senado. Mas nakakahiya yun. Di ba? Kaya naman dapat aksyonan dapat talaga, hindi yung pinagtatakpan. Kung sino yung mapang-abuso, sibakin agad, tadyakan palabas ng pinto, di ba? Para hindi na tularan. Okay mga kababayan, narito po yung pahayag ng ating Senador Rapid Tulfo. Hinanap ko po ito sa channel ng Rapid Tulfo in Action, pero mukhang hindi pa yata na-upload, Kaya nung nag-search ako, naglabasan mga kababayan sa social media, ang dami. Di ba? Ang dami. Kaya nagulat ako na nagkalat na pala ito kasi nung Biyernes pa ito mga kababayan Ito, pakinggan natin po mga kababayan. Ganun po yung
Ngayon, dahil nagsalita ako, gusto niyo pong sibakin niyo. Ako. I'm more than happy and willing to submit my resignation kung if that's what you want. Gusto ko lang po ilabas kung sama ko na loob. Na may naping tao, tapos nagbibingi-bingihan tayo. Pasensya na po sumbungan po ako. Correct. Hindi po ako namimili ng tao nagsusumbong. It so happen, ang sinusumbong kasamahan natin, kailangan pakinggan. Nagsisisi na ako na meron ako ng pera sa illegal lending app na yun. Huwag ka basta. Pakinggan mo rin. Si Ate Odette. Umpisa natin sa umpisa. Umpisa natin dito sa pinaka-start talaga mga kababayan. Ang program manager sa TV5 News, Opo. which is a sister company of 1PH. But again, hiwalay po ang 1PH sa TV5. Even when it comes to management. Umpisa natin sa umpisa. Also, isa lang, ng TV5 dahil po sa ginawa sa kanya noong July 23, 1:30 po ng umaga sa isang hotel po sa Pasig City. Binabayaran ni Rapitol po ang time slot niya, in my opinion. Sabi ni Alia Nabal. okay, gusto ko lang klaruhin ang TV5 at saka 1PH na kung saan nag-ere tayo. Magkaiba po yan Kaiba. Although, sister company, ang TV5 at saka 1PH. At patas po kami rito, hindi porket isa sa mga kasama namin sa network, sister company ay nagkasala, itatago na namin at magbibingi-bingi at bulag-bulagan na kami. Hindi po kami ganon. At ito po isang patunay. So itong si Talent ay researcher sa TV5 News at ang inireklamo ay isang program manager sa TV5 News. Opo. Which is a sister company of 1PH. But again, Program manager ng TV5 News. Sino to? Sino yan? Hala, bakit ganun TV5? Sabi ni Branyo Boy, no? Sinong program manager na yan? hiwalay po ang 1PH sa TV5. Even when it comes to management. Okay, although isa lang under MVP Group, pero yung sa top management, magkaiba. Iba po. Okay. Sige. Sa mga higher officials, so to speak. Sir Talent, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay. Meron po kayong gustong ireklamo sa amin? Good morning sa'yo, Napa. Napaaga ka yata. Good morning sa'yo. Nag-almusal ka na ba, Napa? Silip lang ako. Okay. Ingat sa ginagawa, ingat palagi dyan sa kung anong ginagawa mo. Baka madapa ka. Kasamahan niyo po sa... Opo. Masakit man to, pero sumbong to na valid. Let's go, let's accept it. Ano pong ginawa sa inyo? Bali po kasi, sir, ay kwento ko po ba ng buong buo, sir? Kung pwede, buo, pero... Anong ulam, Napa? Medyo... Anong almusal, Napa? Okay po. Bali po kasi, sir, nag-start po ako ng July 15 po dito sa programa po ng Budol Alert po as program researcher po. Budol Alert? Bali po. Opo. Okay. Bali po Magwara-wara ako to, July 15 po. Pero matagal na po nila ako na-interview kasi po hintay pa nila ako makagraduate po bago nila ako papasukan din po. Ano itong Budol Alert? Budol Alert. Ito ay Wow, sarap na pa, Sarap niyan, Hindi po. May ano po siya, ang storya po na ginagawa ko dito. Pero mas gusto ko tilapia, tilapia na hilaw, Okay, sige. Anong ginawa sa inyo nitong si... ikaw na magsabi, anong pangalan ng nireklamo mong program manager? Ito po si Cliff Ginko po. Cliff Ginko. Anong ginawa? po siya sa Cliff Ginko. Ano? Ulit. Cliff Ginko ba? Dito kay Ma'am Lochic Cross Valdez. At saka dito sa MVP ng may-ari ng TV5. Pwede nyo naman to si Bakin, di ba?
Si Ginko ba yan? Pwede nyo naman yan sibakin agad eh. Para hindi na madami ang lahat. Diba? Kung ikaw may problema, huwag mong dalhin sa loob ng trabaho mo. Ganun yun eh. Nandyan sa TV5 ang isa sa bayaran at bias na angkor, si Luchi Cruz Valdez, sabi ni Alian Nabal. TV5 po. Ano po? Matagal na po siya sa TV5 po. Itong si Cliff Ginko. Parang narinig ko nga siya nung dating sa news pa. Di ako nakain ng tilapia, sir. Literally. Ako, nakain ako ng tilapia hilaw. Magkaiba tayo. Baka hotdog ang gusto mo. Ako sa baba. Narinig ko na yung pangalan niya. Okay. So ano ginawa sa inyo, sir, ni Cliff Ginko? Bali po kasi, nung Sunday po kasi, nung July 21 po, nagaya po kasi siyang mag-inom, pero sa chat lang po yun. Tapos po, ako naman po, din since bago lang po ako sa TV5, may mga napapanggit po kasi na may mga iba dyan, nakakainuman din po yung. So tinake ko po yun na parang event na, makakainuman ko yung mga boss dito. Okay, Napa. Ingat. Nung July 22 naman po, on the way na po kasi ako nun, galing Batangas po. Pupunta po ako ng Manila po kasi nga po, mag-start na rin po ako ng trabaho po. Ang nangyari po kasi, nakipagkita po kasi siya sa akin. Sabi niya, ilagay ko na lang daw sa hotel. So, ang iniisip ko naman po dun sa hotel, dahil nga po SONA, may media coverage po ng may mga kaganapan po. Hindi ko po alam na hindi pa ganun. So pagdating ko rin po kasi dun sa hotel, wala po palang ganun ganap. Tapos po, hindi ko naman po rin kasi natanong, nag-expect lang din naman po ako. Tapos po kaya po napunta kami dun sa hotel, kasi po, ang gagawin ko po kasi ilalagay ko rin po yung gamit ko sana sa dorm ko. Since pag sa Mega Mall po ako nababa, ang ginagawa ko po dun sa Mega Mall, naglalakad po ako simula dun hanggang dun po sa dorm ko na halos 2 kilometro. Since nabanggit niya po sa akin na yung Richmond Hotel daw po, nasa likod ng Mega Mall, malapit lang. So doon ko po dinala yung mismong mga gamit ko. Tapos po nung pagdating po namin doon, pinakain niya po sa akin yung bigay niya po na nadala niya po. Libali po yung chicken po na bigay po niya sa akin. Tapos after ko po kumain, doon po kami nagpasyang uminom po sa Poblacion Makati po. Tapos po, ginamit pa po niya yung media service po ng TV5 po. Kaya po parang panatag po yung loob ko nun. Kasi nga, sabi ko na rin sa kanya, kung nakakainuman ba niya yung iba namin kasama, sabi niya oo daw. Tapos, okay, sige sir, pagkatapos po ng inuman sir, ano ba nangyari? Bali po kasi nalasing po kasi ako nun sir, dun sa bar po na pinuntahan po namin sa Poblacion Makati. And then, pagbalik po namin sa hotel, ang nangyari po kasi nagsuka na rin po ako sa Grab, nagsuka na rin po ako sa CR ng bar. Bali po, nilinis ko po yung suka po na meron sa akin dito sa... Good morning, AMTV. Hotel po dito sa CR. Tapos po dahil po suka na po, sabi niya kasi, hubarin mo na. So ako naman, hinubad ko naman din po kasi wala naman pong mali siya po. Lalaki ito si Talent, no? Lalaki po siya. So ibig sabihin, ang nirereklamo niya dito mga kababayan, ito si Ingo. Ingo ba? Tama ba? Ingo? Iggo? Tama ba? Ibig sabihin, gay. Gay ito. Sa pagkakaintindi po natin dito, ha? Ibig sabihin, gay ito si Sir. Parehas naman po kaming lalaki po. Tapos hinubad ko na rin po yung pants ko. Tapos po nung dumiretso na po ako dun sa kama kasi nga po lasing na po ako. Binigyan naman po niya ako ng damit kasi pinabot ko po sa kanya. Tapos po nung nakigana po kasi ako nun, doon ko po naramdaman na nung natutulog na po kasi ako, meron hinahawak-hawakan niya po yung Tapos po, hindi po akong makalaban kasi nga po lasing po talaga ako nun. Dahil wala po akong, dahil parang 5 hours pa po yung biyahe ko nun eh. Tapos po, kakakain ko lang din. Hinawakawakan niya po yung ari ko, tapos ini-stroke niya. Ang mahirap dito mga kababayan, kung ano pa ito si Sir, virgin pa ito?
Ha? Yan ang mahirap dito eh. Iba yung naka-virgin sa kanya. Diba? Oo. Tapos po, pinipilit niya rin po yung ari po niya. Tapos sinubo niya rin po yung sa akin po. Tapos, hindi ko na po rin hindi ko na rin po nalabanan kailan ako. Sobrang hina ko po na ang kaya ko na lang pong gawin. Hindi ko hawakan yung ari po niya. Ganun po yung nangyari. May gising na lang din ba ako nakatabi ko siya. Pero naghahalong takot at galit po yung nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi po ako nagpahalata na galit. Tapos po, after po nun, pinag-grab pa po niya ako pa uwi para hindi ako pag-isipan ng masama. And then dumiretso na po ako sa action center para magsabi po. Tapos po nagpunta pa ako sa mga polis. Nagpa-blatter po kayo, sir? Opo. Okay. Iba po kasi yung polis ng jurisdiction, hindi ko po alam. So nagpalipat-lipat pa po ako ng station. From dun po malapit sa Greenfields, nagpunta naman po ako sa may ilalim po ng tulay. Teka muna, pinaikot-ikot po kayo ng mga pulis? Opo, kasi hindi na po yun yung jurisdiction. Okay, tama nga naman sir. Kung saan nangyari, doon dapat kayo mag-report. So anyway, hindi nakapag-report po kayo sa police station na may tamang jurisdiction, which is nangyari po sa may Pasig. Tama? Opo, hinatid po nila ako sa may Ortiga substation po. Tapos nung sinasabi po sa akin ng police kung ano daw po yung gusto kong gawin, tinatanong po nila ako kung blatter or kaso. So ako naman po, pwede po bang dalawa? Ang sabi naman po sa akin, isa lang. Tapos pinili ko po yung kaso. Tapos meron pa pong police dun, sir, na ginawa pa pong katawa-tawa yung nangyari po sa akin. So, parang sinabi ko na. Ibig sabihin, pinagtawanan pa po kayo? Yung isa pong police dun, pero hindi ko na po maalala yung pangalan ko. At ito pa sa Pasig, ano pong station? Yung Police Ortiga substation po. Nako, yari ka kay Mayor Vico Soto dyan. Hindi ka uma-action ha. Ortiga substation, okay. Pero mamumukha niyo po yun, sir. Yari, Vico Soto. Pag ipa-line up natin yung mga police doon na naka-duty at that time. Okay. Sige po. So may reklamo din tayo sa police na tamad umaksyon. Ano nangyari po dito kay ano? Kay Cliff Ginko? Bali po, nirefer pa po ako ng Ortigas Police Substation. Doon naman po sa Pasig City Police Headquarters. Doon na po ako binigyan ng investigador. Okay. Tapos po yung investigador po kasi, nagkataon po ng bagyong-bagyo po nun eh. Kaya hindi ko kami natuloy sa pagpunta sa Richmond. Dapat po kasi kukunan ako ng police report po. Eh dahil nga po kulang-kulang po yung details nun. Gusto nila kompletong-kompleto. Pinuntahan ko namin yung Richmond nung Thursday. Pero nung Thursday po kasi, wala pa po humarap ng hotel manager. Ang ginawa po ng police investigator, nag-iba na lang po siya ng number pero hindi pa rin naman po kasi tumatawag po yung hotel manager. Okay. So sir, may problema din tayo sa hotel. Interesado po ako sir, doon po sa perpetrator, kay Cliff. Ano po nangyari? Okay na po yan sa police sir. Of course, we'll investigate bakit yung mga police mabagal. Doon na tayo kay kay Cliff. Ano nangyari? Kinabukasan sir, nagsumbong ka ba sa TV5 tungkol dyan? Opo, nagsumbong na po ako sa kung tutusin po, ang dami ko na po nilapitan. Nagsumbong na rin po ako sa SR. Tapos alam na rin po ni Ma'am LCB, pero parang hindi naman po kasi ako para kampihan dahil unang-una, bago lang po ako dun. 1 week lang naman po ako dun eh. Yan ang mahirap eh. Ha? Yan ang mahirap sa mga bago eh. Yun, matagal na niya kasama. Ilang taon na or dekada na po sila magkasama. Tapos nagtataka na lang din po ako bakit parang walang ginagawa yung HR, hindi man lang siya binigyan ng preventive suspension or kung ano man habang nag-iimbestiga. Sir, sa totoo sandali. Patawag mo ng HR at patawag mo, nandito ba si Cliff Ginko? Did we talk to Cliff? Inadvisean siya ni LCV na wag magsalita. Okay. On air po. On air.
Okay. Can we get a member of the... Hindi pwede naman yan, LCD. Huwag ka naman bias. Masyado ka naman bias eh. Idol ko pa naman kayo eh. Pambihira. Ba't ganun? Huwag ganun. Doon lang tayo sa tama. Diba? Okay, tuloy natin muna. Management statement galing kay Ma'am Lucy Cruz Valdez. Si LCV ay siya yung Vice President ng News at ng TV5 News. Under kay LCV, Ma'am LCV, itong si Cliff. How about sa HR? Sino bang HR ngayon ng TV5? Hindi, dapat maging fair tayo. Hindi porket kasamahan natin, pagtatakpan natin, dapat we have to be fair. Tama. Nasana? Hindi, kasi serious itong sumbong eh. And we have to treat it seriously. So, marami na kayong sinumbungan dito sa TV5, maging yung HR, maging yung... Sabi na rin po ako sa executive producer ko rin po. Tapos po, ang nangyari po, hindi na po kasi ako kinakausap ng mga iba kong ka-work kasi nga po parang nagkaroon po ata sila ng interview or nagkaroon po sila ng meeting na parang wala na pong pag-uusapan tungkol sa akin. Kaya parang pakiramdam ko po sa... Sa pagkakaroon niyo ba, nagtatrabaho pa rin si Cliff Ginko hanggang ngayon sa TV5? Wala pa rin yung investigation ng... Okay, although I receive information, ito, pasok lang. Yung One News, 1PH, yung 1PH ay gumagawa na ng investigation. But hanggang investigation na. Ang talaga magde-decide niyan is the HR. So, yung 1PH, yung One News, which is different from TV5 News, although they're different, at least sakop rin ng news, One News and 1PH is conducting their own investigation pertaining to this matter. Ang gusto ko lang sana malaman, ano na ang nangyayaring investigasyon na ginagawa ng TV5. Kailan po nangyari insidente, sir? July 23 po. Anong araw na ngayon? August 9. August 9 na po. Halos 3 weeks na rin po nakalipas. Well, hindi ba nabigyan ng show cause order itong si Cliff Ginko? Sa pagkakalam niyo, sir? Alin po? Ako po ay nananawagan sa TV5. I'm sorry, ako po ay member ninyo dito sa TV5 because I have my own show sa TV5. Pero hindi ko po konsintihin kahit natanggalin niyo na ako sa show ko sa kapatid mo, Rocky Tulfo, kahit na sibakin yung show na yan, I don't care. Ang gusto ko lang magkaroon ng hustisya itong complainant natin. Because masakit sa kalooban ko, lalakad-lakad ako dyan sa labas. Correct. Taas no, na TV5 ako, yung pala, meron tayong kasama sa TV5 na gumawa ng kabalastugan and yet, hindi natin kayang disiplinahin. Correct. Eh, mag-resign na lang ako sa kapatid mo. Totoo yan. Nag-duty pa rin si Cliff at nasa baba, ang kapal naman ang mukha nito. Alam mo, ang may kasalanan dyan, LCD. Si LCD. Kinokonsente ni LCD yung mga ganyan. Siya ang vice dyan eh. Siya dapat ang unang-unang umaksyon dyan eh. Diba? Hindi porkit matagal na siya dyan, ganyan na lang. Parang kokonsente na lang. Hindi pwede yan. Ha? Mahiya naman kayo. Dinadagsa kayo dyan ng mga nagrereklamo dahil kay Senador Rapi Tulfo. Tapos sarili nyong bakuran, hindi nyo kaya disiplinahin. Sarili nyong bakuran, mga abusado kayo dyan. Diba? Hindi pwede yan. Tama ang sinasabi dito ni Senador Rapi Tulfo na dapat umaksyon po kayo. Kung alam ni LCD, tapos kinukonsente, ayaw pagsalitain, may tinatago. Diba? May tinatago nyo kasi ayaw nyo mapahiya. Dalawa lang yan eh. Ayaw nyo mapahiya yung istasyon nyo para mag-feeling perfect kayo sa lahat. Diba? Or ayaw nyo malaman ng IBP. Ayaw nyo malaman ni Manny B. Pangilinan.
na mayroon kayong mga tauhan dyan ng mga abusado. Diba? Yun eh. E paano ngayon yan? May totoong tao na action man. Ha? Hindi lang action man. Politiko pa, senador pa. Kapag hindi nyo inayos yan, tulad nga sinabi ko kanina, mukhang pag nawala dyan si Tolpo sa inyo, alam nyo na. Alam nyo na dapat yung consequence. Ha? sabi na TV5.